Bata pa lamang si Ben ay naniniwala na talaga siya sa mga mahihiwagang bagay at nilalang na nananahan sa mundo. Kadalasan, nakakasalamuha nila ang mga ito pero hindi lang sila napapansin. Nakakasalubong at nakakausap ng walang kamalay-malay. Yun ang palaging pinapaalala kay Ben ng kanyang inang si Aling Remedios. Ayaw niyang nakikita ang kanyang anak na may kinukot siyang aswang. Hindi man ito nagpapakita sa kanila, ay alam naman niyang nasa paligid lang ang mga nasabing nilalang at naghihintay ng tamang pagkakataon para makapambiktima. Kaya ikaw, Ben, kahit binata ka na, huwag ka na sanang magpapagabi sa daan. Gala ka ng gala eh. Hindi ka naman sumisweldo yan. Paano na lang kung magkatao may mga aswang sa daraanan mo? Paano mo sila malalabanan, Aber? Hindi mo alam kung gaano kasakim at katraidor ang mga aswang. Nakakatakot sila sa totoo lang. Nay, wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko sila. Hindi naman ako papayag na basta-basta na lang nila akong aatakihin. Aba, baka imbis na lantakan ako ng mga aswang ay magkagusto pa sila sa akin. Sa gwapo ko ba naman na to? Imposible na walang lumapit sa akin. Nagyabang na naman ang anak ko. Nay, totoo lang po ang sinasabi ko. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano na lang yung mga kalokohang pumapasok sa isipan mo. Nanay naman may na nga ang buhay. Gagawin pa ba nating miserable? Iiling-iling na iniwan na lamang siya ng kanyang nanay. Wala naman itong tigil sa pagpapaalala sa kanya. Kaso lang, kailangan talagang pagaanin na lamang niya ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Kailan lang nang iwan sila ng kanyang tatay para sa ibang babae. Masakit pero mas pipiliin nilang mamuhay ng ina niya na sila lang kaysa sa makasama ang kanyang ama na napakaraming issue sa buhay. Buti na lang, hindi gaanong nagluksa ang kanyang ina. Ito ay sa kadahilan ng nasapawan ang kalungkutan nito ng nangyayaring trahedya sa kanilang lugar. Sunod-sunod na patayan ng hayop na ang lumalaganap at walang ibang pinagbibintangan kundi ang mga aswang na nagmula sa masukal na kagubatan. Ilang baka, kalabaw at baboy ang nadisgrasya dahil sa mga nilalang na ito. Labis-labis tuloy ang kalungkutan ng iba dahil nalulugi na sila sa kanilang pangkabuhayan. Ito ang dahilan kung bakit palaging binabantayan ng kanyang nanay ang kanilang alaga dahil ito na lamang ang nag-iisang katuwang nila sa pagsasaka. Ayaw naman nila na pati ito ay mawala rin sa kanila. Anak, ilipat mo na nga alaga nating kalabaw sa may lilim. Gabi na eh. Opo, Nay. Ayusin mo ang tali ha. Baka makawala yan. Tingnan mo nangyari sa alagang kalabaw ng kapitbahay natin. Nako, sigurado ko na nakakatakot na mga uri ng nilalang ang sumalakay doon. Saan kaya nanggaling ang mga yon at hindi man lang natatakot sa mga tao? Talagang inuubos nila mga hayop dito sa lugar natin. Malay natin, Nay. May traso yung si Mang Tomas sa mga aswang, kaya pinagdiskitahan ng kanyang mga alagang hayop. Ikaw talaga, napakarami mong problema sa buhay. Pati ba naman mga nananahimik nating kapitbahay pinakikialaman mo pa? Hindi tama yan, anak. Huwag mong pakialaman ang buhay ng may buhay at huwag kang gagawa ng kahit na anumang kwento tungkol sa kanila. Totoo naman po kasi yun, Nay. Minsan medyo matalas po ang dila niyang si Mang Tomas eh. Malay natin at ginagantihan lang siya. Ikaw kay lalaki mong tao, napakachismoso mo ha? Nagbana lang naman po ako sa inyo. Aba, wala ka talagang modong bata ka. Halika nga rito. Aray! Nanay naman eh. Ba't po kayo ng batok? Masakit yun ah. Mamaya maalog ang utak ko, maging bobo pa ako eh. Eh bobo ka naman talaga dati pa eh. Nanay talaga oh. Mapanakit kahit kailan. O sige na, puntahan mo na. Madilim na oh. Nakakalimutan mo na yatang may mga aswang. Hindi naman po ako takot sa kanila eh. Sino ba sila? Nakakakilabot nga naman talaga kung tutuusin ang mga aswang dahil sila ay nabibilang sa mga nilalang na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sila yung tipong kayang magpalipat-lipat sa kahit saan sa isang iglap. At higit sa lahat, sila yung mga nilalang na nangunguha ng tao para dalin sa kanilang baryo at pagpiestahan.
Kaya nang marinig ni Aling Remedios ang sinabi ng kanyang anak, sinamaan niya ito ng tingin. Ikaw talaga ha? Ginagawa mong biro ang lahat. Tumigil-tigil ka na, Benrito ha? Baka ako'y maasar at ikaw mismong ipakain ko sa aswang. Nanay naman eh. Ang init-init ng ulo mo palagi sa akin. Saka huwag niyo pong isisigaw ang pangalan ko. Nakakahiya. Ang pangit na nga ng pangalan ko eh. Sinisigaw niyo pa. Pero inyo Benrito. Oh, tunog dugyot eh. Apa. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, malamang aabusuin mo ang kawawa nating kapitbahay. Pinuna mo pa ang pangalan mo. Ang ganda kaya dun. Benrito Rabaso. Ikaw talaga. Sige na't magsasaing pa ako. Bilisan mo na sa labas at huwag kang gagala-gala ha. Opo, Nay. Gagawin ko na po. Diyos ko, ano ba naman yan? Bakit ba kasi sa tuwing babanggitin ni Nanay ang buo kong pangalan, Benrito Lampaso ang naririnig ko? Ay nako, nakakaasar talaga. Siguro kaya nauso ang mga sari-saring pamahiin ay para maiwasan ang mga bagay na hindi dapat gawin ng isang tao. Kagaya na lamang ang pagkahamon sa mga aswang. Yun ang ginagawa nilang katatawanan at marami pang iba. Kinaiinisang sobra ng mga aswang ang nilalapastangan sila, kaya naman hanggat maaari, kailangan manahimik na lamang ng isang tao kung ayaw niyang mabiktima. Kaso lang, iba ang ginagawa ni Ben nang matapos niyang iligpit ang kanilang kalabaw sa dapat nitong pagsilungan. Sinubukan niyang manghamon ng aswang, ngunit hindi niya inaasahang may nilalang na kanina pa nakaabang sa matatayog na puno ng nyug at nakaabang na sa kanya. Huni lamang ito ng huni na ikinabwisit ng binata. Aba, huni yun ah. Hoy, aswang! Ano? Hanggang sa paghuni ka na lang ba? Hoy, hindi ka nakakatakot! Bakit? Gusto mo ba talagang matakot? Hoy, hindi ako natatakot sa'yo! Sino ka na nagpapanggap na aswang ha? Nagsasalita ka pa ha? Talagang sinusubukan mo ko. Gusto mo talagang masaktan. Baka hindi mo alam. Kaya kitang patayin. Che! Hindi totoo mga aswang. Pero kung talagang isa ka sa kanila, halika! Jugyugan tayo! Nagngalit ang bagang ng nilalang sa tahasang paglapastangan ni Ben sa kanya. Dahil dito, bumaba ang aswang sa kung saan siya sumampa at binalak na bigyan ng leksyon si Ben. Wala kang galang. Bakit? Sa tingin mo ba, makakauwi ka lang hindi sugatan? Aswang? Bakit? Totoo nga bang may aswang? Baka naman niloloko mo lang ako ha? Pagbabayaran mo ang kalapastangaran mo sa akin. Uuwi ka lang walang bituka. Weh, di nga. Talagang ginagalit mo ko ha? Bakit? Totoong aswang ka ba? Bakit hindi mo ko subukan? Naririnig ni Ben ang sinasabing yun ng aswang, ngunit gusto niyang makatiyak kung talaga bang tao ito o aswang. Di nagtagal, biglang nanindig ang kanyang balahibo nang makarinig siya ng kakaibang ingay sa paligid. Pinakiramdaman niya pa yung maigi at napagtanto niyang nagmumula ang ingay sa ibabaw ng matayog na nyog mula sa kanyang ulunan. Umingala ka! Malaman ko lang talaga na isa ka palang bakla. Papatayin talaga kita. Tumingala ka, sabi! Tonta, inuutusan mo ba akong hinayupak ka ha? Bilis na! Kabadong dahan-dahan siyang napatingala. Gayon na lamang ang pagkasindak ni Ben nang may nakita siyang isang nakasabit na malaking tao sa pinakamahabang sanga. Isang wangis ng babaeng may magulong buhok. Umakampay na mga pakpak at may nanlidisik na mga mata. Kitang-kita sa mabalasik nitong muka ang tindi ng galit na ginagawad para sa kanya. Kaya naman gayon na lamang ang paggapang ng kilabot sa buong katawan ni Ben. Kumusta? Aswang! Halika rito!
Sabi mo, jugjuggan tayo, di ba? Hindi, ayoko! Biro lang yon! Biro lang yon! Pwes, walang biro-biro sa akin. Lalahian kita. Wag po! Wag po! Wala po ako, Matris! Nagbibiro lang po ako! Mamamatay ka na ngayon! Halos mamatay-matay na si Ben sa labis na pangingilabot. Gayon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata at sindak na nanahan sa buo niyang pagkatao nang mapagtantong nakatingin ito sa kanya habang dahang-dahang nanghahaba ang dila ng aswang na may malalagkit na laway. Ang buong katawan nito ay nababalot ng kulay itim na balahibo. Ang kanyang itsura ay kakaiba sa normal na tao kahit pa may mata at ilong, bibig at tenga naman ang nilalang. Animo isa itong dyablo na nakalabas sa impyerno. Tingnan natin ngayon ang tapang mo sa oras na malingkisang kita. Hindi ako susuko at talagang kakatayin kita. Hindi ako papayag! Hindi ako papayag na patayin mo ako! Subukan na lang natin. Ah! Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin kay Ben na marahas niya namang ikinaatras. Pakiramdam ng binata ay luluha na ang kanyang puso sa dibdib niya dahil sa hindi niya maipaliwanag na nerbiyos. Humanda ka na ngayon, bata! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin! Nakakatakot naman niyang itak mo. Kaso lang, hindi naman ako tinatablan niyan. Makailang beses siyang nagpumiglas dahil sa kanyang nadiskubre. Tunay na aswang nga ang kanyang hinamon na pinakaayaw niyang makita sa tanang buhay niya. Gusto niyang tumakbo pero ayaw makiayon ng kanyang buong katawan. Tila nauupos na kandilang napasalampak si Ben ng upo sa lupa kasabay ang paghalakhak ng aswang na yon. Nasaan na ngayon ang tapang mo, ha? Isa kang aswang, kaya marahil takot ka sa barya. Inalog-alog ni Ben ang bulsa niyang may lamang 20 pesos na puro tigpipiso. Naglikha ito ng ingay na hindi nagustuhan ng aswang. Kaagad itong napatakip ng kanyang tenga habang namimilipit sa labis na sakit. Ito mo yan! Ang ingay! Hayop ka! Makalapit lang talaga ako sa'yo. Pupunitin ko talaga yung laman mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Nagngit-ngit ang kanyang tenga nang marinig ang mabangis nitong paghuni kasabay ang pagsingasing, dahilan para mapaiyak si Ben sa takot. Nangangatal na inilabas niya naman ang dalang kutsilyo at sinubukan itong ipanakot sa aswang. Huwag mo akong tinatakot, hayop ka! Puputulin ko talaga ang dila mo kapag lumapit ka sa akin! Lumayo ka! Hindi ako mamamatay sa kapiranggot na kutsilyo na yan! Hindi ka nga mamamatay, pero masusugatan ka nito! Matapos magsalita si Ben, ay umatungal ang nilalang. Base sa nakita niyang itsura nito, isang aswang lupad ang nasa kanyang harapan. Sila yung mga tipo ng aswang na may pagkakahawig sa manananggal pero hindi naghihiwalay ang kanilang katawan. Nagagawang lumipad ng mga ito sa ere habang tinutugis na parang agila ang kanilang mga napupusuang biktima. Sa kasamaang palad, mukhang hindi na pag-isipan ni Ben ang mga ginawa niya dahil ngayong literal nang nagpakita sa kanya ang aswang ay hindi man lang niya magawang ikalma ang kanyang sarili. Lumapit ka! Bilis! Gusto kitang sugatan! Hindi ako tanga kagaya mo! Duwag ka! Duwag! Gumanti ng singhalang aswang sa kanya pero wala naman siyang naintindihang kataga. Basta na lang itong mabangis na umangil, dahilan para sugurin ito si Ben at puluputan ng kanyang dila. Sumigasing pa ito at nagalit nang makitang nagpupumiglas ang binata at naghahanap ng paraan para makaalis. Mukhang malas ang pawis mo, lalaki. Paano pa kaya ang buo mong lamang loob? Leche ka! Hindi mo ako mapapatay! Talaga lang, ha? Tingnan natin kung makakapanglaban ka pa.
Mukhang may balak itong patayin si Ben at biktimahin. Mabuti na lang nagawa niyang makawala sa malapot na dila ng aswang at kaagad hiniwa ang dila nito. Napasigaw sa sakit ang aswang at hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tarantang dinampot niya ang bato at sinubukan itong patamaan. Gayon na lang ang pag-atungal ng aswang nang magawa niya itong tamaan sa kanyang sugatang dila. Kagaya ng sawa, sumingasing ang nilalang na parang isang mabangis na hayop. Sakang lapastakan! Hindi ko naman sinasadyang manghamon. Biro lang ang lahat ng yun. Maniwala ka! Para sa akin, ay hindi yon isang biro. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na umatake sa kanya. Malakas itong nandumog sa kanya. Hindi niya alam kung anong milagro ang ginawa ng aswang, pero tumilapon siya sa ere. Pinasukan na naman si Ben ng takot at muling hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang dalang punyal. Magkamatayan man sila ngayon, hindi siya papayag na maging biktima ng aswang na to. Aray! Masakit ba, iho? Pwes tiisin mo, dahil hindi lang yan ang mararanasan mo sa akin. Para mo ng awa, hindi naman ako lalaban sa'yo eh. Maawa ka na sa akin. Kung hindi ka lalaban, mas pabor sa akin yon. Kasi alam kong magagawa na kitang saktan nang hindi ka gumagalaw. Inabangan ni Ben ang paglapit ng aswang. Animo nanunudyo ito nang makalapit sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Ben ang mapatakip sa kanyang ilong nang malanghap niya ng buong buo ang nakakasulasok na amoy na nagmumula sa magkabilang ikinakampay na pakpak ng aswang. Amoy naaagnas at amoy nabubulok. Nakakadiri ka! Ang sama ng amoy mo! Hindi mo ba alam? Marami na akong nalantakang tao at karamihan sa kanila ay namatay sa bisig ko. Kaya yan ang dahilan kung bakit nangangamoy ako. Hindi ako papayag na masaktan mo pa ako ulit. Lalaban ako sa'yo! Talaga lang sa ganyang kalagayan, nangihina ka na. Hindi ba? Isuko mo na lang sa akin yung buhay mo. Siniswerte ka! Hindi ko isusuko sa'yo ang buhay ko! Magkamatayan ako, magkamatayan! Talagang matigas ka, Lumapit ang aswang sa kanya at mabangis na iniangat ang magkabila niyang pakpak. Kaagad na umalingasaw ang masangsang na amoy na pilit sumisiksik sa kanyang ilong. Nasuka si Ben kahit wala namang nailabas ang kanyang bibig. Hindi niya kayang langhapin lahat ng masangsang na amoy na nagmumula sa aswang. Nagkatitigan sila ng nilalang kaya nagulat siya nang humalakak ito kasabay ang matinis na pagsigaw. Halos mabingi si Ben sa lakas nun at tila ba may nabasag sa loob ng kanyang tenga. Nanginginig na naghanap siya ulit ng maihahambalos sa aswang pero kay bilis ng kilos nito at nagawa siyang daluhungin ng walang kahirap-hirap. Tanggapin mo ang malalakas kong sapok, hayop ka! Heto! Isa pa! Paduduguin ko yung mukha mo! Walang iya ka! Wala kang karapatang hayop ka! Papatayin kita! Dito na tuluyang nagwala si Ben. Halos lahat ng lakas niya ay inubos niya para lang makawala sa pagkakapulupot ng dila ng aswang. Hindi niya lubos maisip kung bakit napakalakas ng aswang. Gayong babae naman ito na kalaban niya. Idagdag pa ang nagpupumilit na sugatang dila ng aswang sa pag-abot sa mukha ni Ben na animoy isang sawa na gustong-gusto na siyang lamunin. Hayop ka! Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak sa akin! Kahit sinugatan mo pa ako, makakaya pa din kitang saktan. Huwag kang papakasiguro. Ha! Hindi ako natatakot sa'yo! Mamatay ka na! Kasama ang balat mong kulubot! Ay, nahiya naman ako sa kapangitan mo. Hindi mo deserve mapansin ang aswang na kagaya ko. Mabuti na lang, mas lalo niyang nilakasan ang kanyang loob at kaagad na sinaksak ang aswang gamit ang kanyang kutsilyo. Kita niya nang sumirit na tila gripo ang dugo ng nilalang. Muntikan pa siyang masuka nang malanghap ang malansa nitong amoy.
Umatungal ang nilalang at nag-iiyak sa labis sa sakit. Pero dahil nasaksak na niya ito, ay saka pa lamang siya binitiwan ng nilalang. Pareho silang hinihingal at nagkatitigan. Kinakampay ng aswang ang kanyang pakpak, samantalang si Ben naman ay nakasalampak sa lupa. Nang akmang iuumang niya na naman sa nilalang ang kanyang hawak na patalim, ay basta na lang itong naglilipad palayo hanggang sa hindi niya na ito kayang abutin ng tanaw. Hindi nagtagal, dumating si Aling Remedios at natatarantang dinaluhan ang kanyang anak. Ben! Ben, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, anak? Ayos lang po ko, inay. Saan ang aswang? Nasaan na? Nakatakas po. Nakalayo na po ang aswang. Bakit ba kasi hindi ka humingi ng tulong sa amin? Pambihira ka naman, bata ka. Kanamang paglapit ng ilan pang kababayan ni Ben na may dalang sulo at mga itak. Kay tatapang ng mukha ng mga ito, halos gusto nang pumatay ng tao. Ilan sa kanila ay naglalakad habang hinahasa ang kanilang matatalim na kagamitan. Ano nangyari, Nay? Bakit may mga kasama kayong mga tao? Saka mga tanod? Nakita kita kanina na inaatake ng aswang. Nataranta ko kaya kinailangan ko maghanap ng makakatulong para naman puntahan ka. Hindi naman ako papayag na saktan ka na lang basta ng hinayupak na aswang na yon. Nay, kasalanan ko naman po eh. Alam ko pong kasasabi niyo pa lang sa akin na wala akong hahamuning aswang dahil talagang delikado silang kalaban. Pero hindi po ako nakinig sa inyo. Bakit mo naman kasi hinamon ng aswang, anak? Ilang beses ba kitang pagsasabihan? Diyos ko naman, iho! Pasensya na po talaga, inay. Hindi ko naman po alam na delikado pala ang mga nilalang nakagaya nila eh. Sobra lang po talaga ako nainis at na-curious kung totoo nga ba talaga sila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na totoo ang mga nilalang na yun, hindi ba? Dapat kasi nanahimik ka na lang. Hinayaan mo na sana silang mag-ingay kahit naririnig mo mga huni nila. Pasensya na po talaga, Nay. Hindi ko akalaing hahantong po sa ganito ang lahat eh. O sasa, halika na at kailangan ko pang gamutin yung mga sugat mo. Hindi naman ako papayag na ma-impeksyon yan. Sige po, inay. Salamat po. Pasensya na po ulit, Nay ah. Dinala ni Aling Remedios si Ben sa kilalang albularyo na si Benny. Bukod sa pagiging isang albularyo, ay kilala siyang manggagamot sa paraang mangluluop. Ang mangluluop ay isang espesyalista para malaman ang sanhi ng karamdaman sa pamamagitan ng ritual na luop. Kabilang sa ginagamit sa ritual ay ang kalanghuga, isang klase ng shell mula sa tubig tabang o tubig alat, asin, para umano manghina ang mga masasamang nilalang. Benditang palaspas, uling mula sa abo ng nyog, tingting at isang lata. Kailangang ihalo ang mga ito sa isang lata sa kanila dadasalan at ang resulta ay base sa itsura ng pinagsama-samang sangkap sa lata. Pagkatapos nun, papayuhan ng isang mangluluop ang pasyente ng nararapat niyang gawin. Pagkatapos isagawa ang ritual, dudurugin ang shell habang dinadasalan ang pasyente. Itatapon ang mga ginamit sa ritual sa ilalim ng hagdanan para umano hindi bumalik ang mga masasamang elemento na nanggugulo sa isang tao. Mabuti na lang, nasa tahanan niya ang matanda at mukhang nahulaan ang pagdating nila. Aling Remedios, kumusta? Napasyal ka? Gabi na! Tensya na sa abala, Benny. Pero kailangan ko kasi ang tulong mo. May nangyari kay Ben eh. Ha? Bakit? Ano nangyari kay Ben? Inatake siya ng aswang. Diyos ko naman! Paano siyang inatake ng aswang? Hindi naman ito basta-basta nananakit lalo pa kapag inosente. Pumasok si Ben sa bahay ni na Benny. Napayuko ito. Halatang nahihiya, kaya naman si Benny na ang nag-adjust at kaagad ninalapitan ang mag-ina. Halika! Pasok kayo! Maraming salamat, Benny. Naku, wala yon. Kasiyahan ko ang tumulong sa mga taong labis na nangangailangan ng aking tulong. Kailangan ko kasing ipagamot tong mga sugat na natamo ni Benny. Sa aking obserbasyon, mga kalmot ito ng aswang Remedios. Siyang tunay, Benny. Kanina lang ay sinaktan ng isang aswang ang aking anak dahil na din naman sa sarili niyang kagagawan. Huhulaan ko. Mukhang may hinamong aswang ang anak mo, kaya siya sinaktan. Tama ka, Benny, sa mga sinabi mong yan.
Napabuntong hininga si Mang Benny at napailing. Kilala niyang maloko si Ben pero hindi niya inaasahang magagawa niyang maglapastangan ng mga nananahimik na aswang. Kinuha niya ang kanyang palanggana at naglagay ng asin. Nagsindi ng kandila. Dito siya saglitang umusal ng mga orasyon at maya-maya pa ay pinatak sa palangganang may tubig at asin. Dahan-dahan na nabuo ang imahe kaya naman nakikita na ni Ben ang tunay na anyo ng isang aswang. Ano pong nakikita niyo, Mang Benny? Isang babaeng aswang ang nakasagupa mo kanina. Galit na galit siya sa'yo dahil ininsulto mo siya at kinutya. Sinasabi ko na nga ba, anak eh. Hindi mo kasi dapat ginawa yun. Nay, hindi ko naman po alam na may aswang pala sa lugar na yun eh. Siyempre kailangan ko din po magtapang-tapangan para wala nang magtangka sa akin. Hindi ko naman alam na mababangis pala talaga ang mga aswang eh. Ay nako, ewan ko ba sa'yo, anak? Napakatigas talaga ng ulo mo. Kumuha ulit ng langis si Mang Benny at pinahid sa noon ni Ben. Inabutan niya ito ng papel at ballpen. Isulat mo dyan ang pangalan ng mga kakilala mo. Bakit naman po? Sa pamamagitan niyan, makikilala natin kung sino ang aswang na nanakit sa'yo. We, seryoso? Huwag ka na nga maraming tanong. Anay naman eh. Nanlisik ang mga mata ni Aling Remedios. Nakita niya ang nagmamaktol na itsura ni Ben, kaya nagngangalit ang kanyang mga bagang. Halos hindi tuloy siya makahinga ng maayos. Huwag kang babakla-bakla, Benrito, ha? Talagang makakatikim ka ng bugbog sa akin. Joke lang, Nay. Umayos ka. Isulat mo mga pangalan ng mga kakilala mo dyan. Madali! Hindi na nag-aksaya si Ben ng oras. Kaagad niyang sinulat ang mga pangalan ng kakilala niya at inabot uli ito kay Mang Benny. Tinanggap kaagad ito ng albularyo at kumuha naman ng itlog. Muling nagsagawa ng ritual ang lalaki at hinayaan na basahin isa-isa sa kanyang isipan ang mga pangalang nakasulat. Ang mangyayari kung kaninong pangalan mananatiling nakatayo ang itlog, siya ang aswang na umatake kay Ben. Habang pinagmamasdan ang mga ito, ay hindi maiwasan ni Ben ang kabahan. Nay, akala ko po ba'y gagamutin lang ni Mang Benny mga sugat at kalmot ko? Sama na to sa panggagamot niya. Hayaan na natin. Alam mo naman na malaki din na maitutulong niya sa pagkakataong ganito. Eh Nay, hindi po kasi ako komportable na makita siyang tumitirik ang mga mata habang nanginginig. Para siyang sinasapian, Nay. Nakakatakot. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakadaldal mo, talagang ikaw na ang susunod na masasapian. Tumahimik ka riyan. Napakaingay ng batang ito. Tinakpan ni Ben nang wala sa oras ang kanyang bibig. Ayaw niyang magsalita at baka masaktan pa siya ng nanay niya. Kaya naman hinintay niyang matapos na lamang si Mang Benny sa ginagawa nito hanggang sa harapin sila ulit ng lalaki. Kilala ko na kung sino ang aswang na umatake sa'yo. Hala, totoo? Sino naman po? Si Alona, isang tindera ng kakanin sa bayan. Nanlaki bigla ang mga mata ni Ben. Si Alona, kilala niya ang babaeng yon dahil sa kanya sila bumibili ng kakanin kapag napapagawi sila sa bayan. Ngunit ang tanong ay kung bakit siya pinuntirya nito. Mang Benny, bakit ako? Dahil may pagmamayari ang tatay mo na gustong makuha ng aswang. Alam ko na kung ano ang bagay na yon, Benny. Hindi ako papayag. Kailangan mo itong ipagkatiwala kay Ben. Ano po ba kasi yun, Nay? Yun ay walang iba, kundi ang infinito de Diyos. Uy! Antingero pala si tatay? Oo, tama ka anak. At hindi lang siya basta antingero. Isa din siyang magsusupil ng mga aswang. Ikinuwento ni Aling Remedios sa kanyang anak kung paano naging magsusupil ng aswang ang kanyang asawa. Walang ibang naging reaksyon si Ben, kundi puro pagkamangha. Hindi niya maiwasang pangaraping maging kagaya din ng kanyang ama, nang sa gayon ay magawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mapang-abusong mga nilalang. Kaya naman kinailangan niyang tanggapin ang mga bagay na dati pa pala iniingatan ng kanyang ama. Ginamot ni Mang Benny ang kanyang mga kalmot at galos. Mabuti na lang, may mabisang gamot ang albularyo laban sa mga sugat na nilikha
ng isang aswang. Kailangan mong labanan ang mga aswang na nanggugulo sa ating lugar, iyo. Kapag nagawa mo silang itaboy, alam kong magkakaroon na tayo ng matiwasay na pamumuhay dito sa ating lugar. Sana naman, tanggapin mo ang medalyon ng iyong yumaong ama. Di ko akalaing ganun pala katapang si tatay nun. Nagagawa niyang labanan ng mga aswang para manatiling ligtas ang kanyang pamilya. Walang araw na hindi ko siya ipinagdarasal, anak. Pero minsan, dumarating din pala sa sukdulan ng kanyang pakikipaglaban. Naapektuhan din pala siya. Hindi namatay sa digmaan ng tao laban sa aswang ang iyong ama, pero namatay siya sa kamandag ng kagat nila. Nalaso ng kanyang dugo at hindi ito kinaya. Bakit niyo po sinasabi ang lahat ng to sa akin, Nay? Napagtanto kong kinalaban mo ang aswang sa unang pagkakataong nakita mo ito, anak. Kaya kinailangan kong tatagan ang aking loob at hayaan kang tanggapin ang pamanang yon ng iyong ama. Matapos gamutin ni Mang Benny ang mga sugat ni Ben, ay nagpaalam na ang mag-ina para umuwi. Malalim na ang gabi at kailangan na din nilang magpahinga. Bukas na nila pag-uusapan ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa medalyon. Kinaumagahan, nagulat si Ben nang sa pagmulat niya ng mga mata ay may ibinalita ang kanyang ina na may bisita raw siya. Gayon na lang ang pagkataranta niya nang masilip si Alona sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung ano ang sadya nito. Gayunpaman, nakahanda siya sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Isa pa ay napag-usapan na nila ni Mang Benny ang mga gagawin sa oras na magpakita ang babaeng lumabas sa resulta ng pagtatawas nito na siya palang aswang na gumagambala sa kanila. Bumangon siya at nagmamadaling niligpit ang higaan. Inayos ang sarili, saka sumilip uli sa bintana. Hi, Ben! Alona, anong ginagawa mo riyan? Ben, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Nabalitaan ng alin? Nasinugod ka rin ng aswang na hinamon mo kagabi. Ah, parang alam na alam mo nangyari ah. Detalyado eh. Hindi naman. Naikwento sa akin ng mga tanod. Ah, anong kailangan mo? Kinukumusta lang kita. Ah, okay lang naman ako. Wala naman nangyari sa akin, nagkasugat lang. Teka, hindi mo ba ako papapasukin? Nilisan ni Ben ang bintana at nagtungo sa pinto. Bago yun, kinuha niya ang walis tingting at isinandal ito sa may pinto ng pabaligtad. Napansin niyang nakita ni Alona ang ginawa niya at nanlisik ang mga mata nito. Ngunit kaagad din namang nagbago ang kanyang reaksyon nang makita siyang papatingin ulit dito. Halika, tuloy ka! Naku, pasensya na Ben ha. Nakalimutan ko. May kailangan pala akong puntahan. Sa susunod na lang kita dadalawin. Ayos lang ba? Ah, oo naman. Walang kasing ayos ang buhay ko nang hindi ka pa dumarating. Natutulog ako eh. Ano ka mo? Ah, wala. Ang sabi ko, sa susunod na lang at mukhang nagmamadali ka din naman eh. Oo. Tama, nagmamadali ako. Kailangan ko lang umalis. Ni hindi na nag-abala pa si Alona na lumingon matapos makapagpaalam sa kanya. Alam naman ni Ben na hindi simpleng pagbisita ang sadya sa kanya ng babae. Marahil ay sinisilip nito kung napuruhan ba siya at ang masahol pa ay inaalam nito kung buhay pa ba siya. Nang makaalis ang babae ay kaagad naman siyang tinawag ni Aling Remedios. Nakita niyang may bitbit na kahon ang matanda kaya nagtatakang napatingin siya rito. Anak! Halika nga! May bibigay ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Ito ang mga kagamitan ng iyong ama, anak. Talaga bang ibibigay niyo po sa akin yan, Nay? Aanin ko naman ito. Hindi naman ako marunong makipagsagupaan sa mga aswang. Saka araw-araw na may patayan ng baka at iba pang hayop dito sa atin, anak. Ayoko na madagdagan pa ang mga yon. Hindi mapigilan ni Ben ang mamangha sa kanyang nakita. Tila ba may natagpuan siyang kakaibang bagay sa loob ng nakabukas na kahon. Isang uri ng kwintas na may palawit na medalyon. Ano po yan, Nay? Yan ang medalyon ng Infinito de Diyos. Yan ang medalyon na kahit saang laban mo dalhin, hindi ka tatablan ng bala at hindi ka din masasaktan ng itak. May mga bagay lang na ipinagbabawal mong gawin at kainin.
Hala, demanding din po pala ang medalyong yan, Nay. Hindi sa ganun, anak. Pero kapag ginawa mo ang mga bagay na hindi naman talaga pwedeng gawin, hihina ang kakayahan na taglay ng agimat na ito. Baka ikapahamak mo pa. May limitasyon po ang kakayahan niya. May limitasyon kapag ginawa ang mga ipinagbabawal. Naintindihan ko po, Inay. At tinatanggap ko po mga kagamitan ni Tatay. Gusto kong maging kagaya niya. Itataboy ko ang mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim sa ating bayan. Mula nga noon, hindi na naging maloko pa si Ben at natuto ng manahimik. Iginugugol niya ang oras niya sa pag-iensayo para magawa niyang labanan ang mga aswang. Naroong sinusubok niya din ang mga kakayahan ng kanyang medalyon sa pagsapit ng Biyernes Santo. Tinitiyak niya na epektibo at talagang hindi pa naglalaho ang kakayahan nitong protektahan ang tagapangalaga nito. Isang gabi ay naisipan niyang dalin ang mga kagamitan ng kanyang yumaong ama sa bahay ng albularyo na si Mang Benny. Nais niyang pabasbasan ulit ang mga langis at iba pang pangontrang nasa kahon para lahat ng yun ay magamit niya. Pasado 7:00 na nang dumating siya sa bahay ng albularyo. Tahimik na ang paligid at madilim, maliban na lang sa munting kwarto ni Mang Benny na may liwanag pang mula sa gasera. Pumatok siya ng mahina. Tao po! Mang Benny? Mang Benny! Ben, halika, pumasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Nako, maraming salamat po. Dala mo ba ang mga kagamitan ng tatay mo? Opo, Mang Benny. Ano po ba ang una nating gagawin? Ganito, pumunta ka sa kakahuyan para hanapin ang itlog ng ibong tagaulilong. Pipili ka ng isa na iba ang itsura. Kakaiba ito sa lahat ng itlog. Matigas at kasing gaspang ng bato. Ito ang kukunin mo at babasagin ng laman nito at ibabasa mo sa medalyon. Hayaan itong matuyo. Maniwala ka't sa hindi. Bukod sa hindi ka tinatablan, ay nagiging invisible ka pa. Tumango si Ben sa kanyang narinig. Tinandaan ang mga tagubilin ng butihing albularyo. Kailangan niyang magawa ang lahat ng inuutos nito dahil simula nang lumapit siya para humingi ng tulong kung paano palakasin ang kanyang medalyon, ay nag-iba na nga ang mga yon at naging mas maayos pa. Kung ganon, kailangan ko na pong umalis, Mang Benny. Tandaan mo, kapag may nakita kang aswang, ay kailangan mo itong talunin. Naiintindihan ko po. Nagsimula nang lumakad si Ben. Sa kakahuyan pa siya tutungo, kaya kailangan niyang bilisan ang kanyang mga galaw. Sa kakalakad niya, hindi nagtagal ay dumating siya sa kakahuyan. Mas lalong madilim sa lugar na yon at walang kuryente. Ang mga linya ay hanggang sa kabahayan lang at hindi na makakaabot sa mga punong kahoy. Dito siya nakapansin ng isang babaeng nakayapak at mukhang nagmamadali. Naisip niyang habulin ang babae hanggang sa marating nila ang pinakadulo. Miss! Miss, saglit! Sadali lang! Bakit mo ako tinatawag? Anong kailangan mo? Gusto ko lang magtanong kung anong ginagawa mo sa lugar na to nang nag-iisa. Hindi mo ba alam na delikado rito? Walang naging delikado rito. Simula pa man, masaya na ako nakatira dito at wala akong napapansin kahit ano. Pwes hindi na ngayon. Kailangan mo nang umuwi ng sa gayon ay makapagtago ka na. Bakit? Ano bang problema? May mga aswang sa kakahuyang ito. Humislap ang mga mata ng dalaga nang marinig ang tungkol sa mga aswang. Tumawa ito na labis ipinagtaka ni Ben. Teka miss, bakit ka tumatawa? Hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Bakit naman ako matatakot sa mga aswang? Isa din naman ako sa kanila. Biglang nanlisik ang mga mata ng babae. Naging mabalasik ang kanyang mga tingin. Tumaas baba ang kanyang dibdib sa labis na paghingal. Nang magkamali ng paglingon si Ben sa likuran ng babae, ay nawala ito sa kanyang biglaang pagbaling. Mula sa kung saan ay nakarinig siya ng mga kaluskos. Naging alerto ang kanyang pakiramdam at pagkway mabilis na napatingin sa kalangitan. May dalawang malalaking tila lumulutang na kumot na biglang nagsisulputan na sa pakiwari ni Ben ay hindi pangkaraniwan. At tama nga siya sa kanyang hinala
Dahil pagkalapag ng mga naglalakihang telang yon ay naging tao ang mga ito pagkasayad sa lupa. Namangha si Ben sa kanyang nasaksihan, bagamat hindi niya maiwasang mag-alala. Nag-iisa lang siya sa kakahuyan na yon at mukhang may dumagdag pa sa kakalabanin niya. Kung bakit kasi kailangang itaon ng mga aswang na nag-iisa siya at walang kasama para magapi ang mga ito. Bata pa lamang ako pinagkaila na sa akin ni tatay na may kakayahan kaming makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang pagpigil sa lagim na nakatakdaan yung gawin ang sadya ni tatay, kaya siya nakikipaglaban. Kapag nagagapi niya mga aswang, ay kinukolekta niya ang mga agimat ng mga ito. Iniipon at saka ginagamit bilang pangontra din sa mga ito. Kailangan lang ng tamang paggamit at orasyon kung paano ito gagamitin, nang sa gayon ay mapakinabangan sa mabuting hangarin. Diyan kami nabubuhi sa inyo. Kaanak mo si Alona, itigil mo na to. Walang mangyayaring maganda kapag natili kayo ng bibiktima ng mga tao. Sa akala mo ba ay pakikinggan kita? Hindi ko kailangan na mga kabileyo ng puso ng kapwa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nang-aabuso ang mga tao. Minsan, naiipit lang din sila sa pagkakataon. Sinong niloloko mo? Hindi kita niloloko. Kung ganon, labanan mo ko. Napaatras si Ben nang biglang bumalasik ang anyo ng aswang. Kitang-kita sa mukha ng nilalang ang pagkatakam. Nakatitiyak ito na kapag naging biktima niya ang binata, ay siguradong makukuha niya maging ang taglay na kabataan nito. Isa sa mga orasyon na ginagawa ng aswang ay ang pagkain ng mga sariwang lamang loob para mapanatili ang kanilang pagkabata. Sila ang mga aswang na tinuturing na pinakamalakas na antas ng aswang sapagkat kaya nilang kontrolin ang galaw ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang kamay. Ngunit kahit ilang beses nang minaniobra ng aswang si Ben, nagtataka siya kung bakit hindi niya magawang kontrolin ang binata. Hindi niya alam na malaki ang naitulong ng medalyon para hindi ito mapinsala. Lalapit na sana ang aswang, ngunit naramdaman kaagad ni Ben ang balak nitong pag-atake sa kanya ng patalikod. Traidor kang aswang ka! Ayok ka! Kailangan mo nang mamatay! At kailangan mo talaga akong atakihin ng patalikod! Kung kinakailangan! Ipinakita ng aswang ang pananabik sa nalalapit na pagsalakay. Inihanda na rin ni Ben ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Inilabas niya ang kanyang paboritong pangontra, ang punyal na yari sa tanso. Nang ilabas niya ito sa kanyang tagiliran, ay nangislap ito sa liwanag. Saglit na nasilaw ang aswang, ngunit sinamantala na ni Ben ang pagkakataon at inatake ang aswang. Tinamaan ang aswang sa dibdib nang saksakin niya ito. Hayop ka! Akala mo yata hindi kita mapapansin? Tumitira ka pa ng patalikod ha! Hindi ako matatakot sa'yo! Wala ang karapatang saktan ako! Pwes, ipagtanggol mo na lang ang sarili mo hanggat kaya mo pa dahil kapag ako na ang umatake sa'yo, sisiguraduhin ko na ang katapusan mo! Umangil ang aswang nang marinig ang kanyang tinuran at muling umatake. Ngunit dahil likas na mabilis kumilos si Ben, na natutulungan din ng kapangyarihan na taglay ng medalyon, ay hindi magkamayaw sa pagsangga ng mga atake ng aswang. Gumaganti siya ng suntok at sipa para saktan ang nilalang. Kalaunan, nang gagalaiti itong tumigil, hinihingal at nakikiramdam. Pareho silang may planong patalikod, lalo na at sa isip-isip ni Ben ay mahilig din namang manlinlang ang aswang, kaya bakit pa siya magtitiwala rito? Tinitignan niya ang aswang at nakitang sapo nito ang dibdib. Sugatan na ang kalaban niya, samantalang wala man lang itong nagawa para saktan siya. Ni hindi siya nanghina. Ano? Sumusuko ka na ba, aswang? Hindi ka mananalo sa akin! Abang! Yabang mo! Dapat lang talaga na inuubos namin ang mga alaga niyong hayop! Aha! Kung ganon kayo ang aswang na salot sa aming lugar ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kakampi ba niyo si Alona? Anong pakialam mo?
Gayong may kinalaman din si Alona sa kaguluhan na nagaganap sa baryo namin. Pagkain namin ang lahat ng makikita naming may buhay sa bayang ito. Walang sino man ang makakatanggi sa amin. Itigil nyo na ang paghahari-harian nyo dahil hindi rin naman ako papayag. Marahil ay nayayabangan na ang aswang sa pinagsasabi niya, pero kailangan niyang ipakita rito na kaya niyang talunin ang aswang. Kapag nagpakita siya ng takot at kahinaan, pwede siya nitong makuha sa matatalas nitong kuko. Hindi niya hahayaang matalo siya ng isang mahinang nilalang na kayang saktan ng kakayahan ng kanyang medalyon. Hindi pinansin ni Ben ang nanlilisik na tingin sa kanya ng aswang. Inihanda niya ang kanyang sarili sa muling pag-atake. Hinding-hindi siya titigil hanggat hindi niya napupuruhan ang aswang. Muling naglaban ang dalawa. Si Ben laban sa aswang. Normal na tao laban sa masasamang nilalang. Sino ang magwawagi? Inilabas niya ang kanyang buntot ng pagi at nilatigo ang kalabang aswang. Umatungal ito ng tamaan ang kaliwang pakpak, kaya gayon na lang ang panggigigil nito. Nagpatuloy sa paglatigo si Ben sa aswang. Kahit lumalayo na ang nilalang, ay lumilingkis pa din ang dulo nito sa katawan ng maruming nilalang. Hindi ka mananalo sa akin! Papatayin kita! Walang hiya ka! May kailangan ako sa lugar na to, pero haharang-harang ka? Hindi mo makukuha ang kailangan mo sa lugar na ito. Ako ang makakalaban mo. Eh di wow, ikaw na! Bakit na? Aswang ka naman! Muling kinuha ni Ben ang kanyang punyal at walang habas na pinagsasasaksak ang aswang. Hindi ito napaghandaan ng kanyang katunggali, kaya natamaan ang kaliwang mata nito, ang tiyan maging ang duguan ng dibdib. Pumalahaw ng malakas ang aswang at halos hindi na makahinga. Naging gripo na ang pagsirit ng sariwat malapot nitong dugo, kung saan umaalingasaw kagad ang napakasangsang nitong amoy. Tatapusin na kita at isusunod ko ang salot na si Alona! Hindi! Adios! Matapang na inilabas ni Ben ang kanyang buntot pagi, kaya naman napaatras ang aswang. Sapu nito ang sugat sa tiyan at sinusubukang dilaan. Ngunit hindi na binigyan ni Ben ng pagkakataong makalaban ang aswang. Kaagad na siyang sumugod at pinaulanan ng suntok ang aswang. Sinusubukan nitong gumanti, ngunit mas inuna ni Ben ang umangat palundag at habang nasa ere na siya ay umigkas ang kanyang kanang paa at sinipa ang panga ng aswang. Kitang-kita niya ang pagkaduling nito sabay pagkabali ng leeg sa kalupaypay na bumagsak. Umangil pa ang aswang, ngunit hindi na nakasigaw pa ng matindi. Basta na lang humandusay ang nilalang na labis namang ikinatuwa ni Ben. Natalo niya ang aswang. Hinihingal na ng lupaypay din sa pagod si Ben. Hindi niya akalain na magagawa niyang makipagsagupa sa isang aswang at matalo din ito sa unang pagkakataon. Kaya naman nang makita niyang kusang nagliyab ang katawan ng aswang, ay kaagad siyang tumayo. Kailangan pa niyang hanapin ang ibong tagulilong na may dalang itlog na mutya para pandagdag sa kakayahang taglay ng kanyang medalyon. Nang makita niya ito, gayon na lang ang pagkataranta niya sa labis na pagmamadali. Kaagad siyang tumayo at nagmamadaling pinuntahan ang ibon. Hindi siya papayag na hindi ito masundan. Nagmamadali siyang pumunta sa mas masukal pang parte ng kakahuyan. Hindi siya makapaniwala na nakikita niyang sa lupa lang gumagawa ng pugad ng ibon. Kaya naman kaagad siyang nagtago at minatyagan ang ibong kanyang sinusundan. Nagulat pa siya ng pagsiksik niya sa isa sa mga malalaking kahoy ay may napaungol na matandang lalaki. Nang lingunin ito ni Ben, nakita niyang nakasandal ito sa malaking katawan ng punong kahoy at animoy lasing. At ano naman kaya ang ginagawa ng matandang to sa madilim na lugar na to? Naglasing yata to eh. Baka mamaya mabiktima pa to ng aswang dito eh. Eh, anong sinasabi mo lasing ako? Hindi ako lasing, ha? Hala, Manong, ano pong nangyari sa inyo? Huwag kang maingay. May hinihintay akong aswang sa lugar na ito. Ah, tama. Babae po ba ang aswang na hinahanap nyo? Mahaba ang buhok, may suot na kulay asul na bestida? Ayun nga. Nakita mo ba?
Nakita ko pero patay na po eh. Natalo ko na siya. Ano? Bakit? Antingero ka ba? Hindi ko po masabi pero nag-iensayo po ako na maging isang taga-supil ng aswang. Namana ko po mula sa aking ama ang mga bagay na ginagamit niya bilang pangontra. Nakakamangha naman. Hindi ko akalaing magagawa mong talunin ng isang babaeng aswang na walang ibang ginawa, kundi ang malakit sa mga inosenteng tao. Ginagawa ko lang naman po ang tama. Kailangan ko lang tulungan ang mga taong inaabuso ng mga aswang. Hindi ko kakayanin sakali mang malalaman ko na ang mga taong nasa paligid ko ay walang ibang magagawa dahil kaya silang saktan ng mga aswang na yon, na kayang sirain ang kanilang kinabukasan at pangkabuhayan. Saludo ako sa iyo, Iho. Hindi ko akalaing magagawa mong talunin ng mga nilalang na walang ibang ginawa, kundi ang magasit ng lagim sa ating lugar. Kaya nga po nakikiusap po ko sa inyo na umuwi na po kayo at magpahinga. Alam ko pong hinahanap niyo ang aswang, pero pinapangako ko po na hindi na po siya babalik. Kung ganon, wala nang rason pala para manatili pa ako sa lugar na ito. Bago ako umalis, may bagay akong nais na ibigay sa iyo. Ano po yun? Heto, tanggapin mo. Tinanggap ni Ben ang iniabot sa kanya ng matandang lalaki. Nagulat si Ben nang mapagtantong isa pala itong itlog. Ang itlog ng tagulilong na sadya niya sa lugar na yon. Nang muli niyang tingnan ang matanda para sana magpasalamat, ay nanindig ang kanyang balahibo nang makita niyang isang munting ibon na lamang ang naabutan niyang papalipad. Di yata't yun ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng itlog. Nagpanggap lang bilang isang tao. Bilang paggalang ay yumuko siya at nagpasalamat sa matanda kahit hindi na nito nakikita. Ibinulong niya sa hangin ang mga nais niyang sabihin hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Agad na nakabalik si Ben sa tahanan ng albularyo na si Mang Benny. Tuwang-tuwa ang matanda nang makitang dala niya ang itlog ng tagulilong. Tinuro nito sa kanya ang mga kailangang gawin para maidagdag sa kakayahan ng medalyon na suot niya ang pagiging isang tagulilong o yung tinatawag na sa tagabulag. Binabati kita, Ben, kay galing mo. Hindi ko akalaing mahihigitan mo pa ang iyong ama. May angking kang talento sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maraming salamat po, Mang Benny. Ibig ba nitong sabihin, pwede ko nang puntahan si Alona at kalabanin? Pwede na, Iho. Wala ka nang hindi kayang gawin. Ang natatanging payo ko lamang sa'yo, kapag nakilala ka dahil sa taglay mong kakayahan, manatili kang nasa ibaba. Maging mapagkumbaba ka lang at huwag magmamayabang. Ang medalyon na taglay mo ay simbolo ng kabutihan. Gagawin ko po ang lahat ng sinabi niyo, Mang Benny. Maraming salamat din po sa mga tulong na ibinibigay niyo sa akin. Hala, sige. Humayo ka at labanan ng mga aswang na naghahasik ng lagim sa ating lugar. Alam kong magagawa mo ang lahat kapag may tiwala ka din sa sarili mo. At higit sa lahat, yung nasa itaas. Nang gabi ding yon, umalis si Ben. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang ina dahil alam niyang mag-aalala ito. Gayunpaman, hindi niya nanilihim ang mga bagay na kanyang ginagawa. Sa bayan siya dumiretso hanggang sa humantong siya sa nakalinyang mga kabahayan. Isang ali ang kanyang nakitang kakapasok lang sa bakuran. Hula niya, galing ito sa trabaho. Ale, kilala niyo po ba si Alona? Si Alona? Yung nagtitinda ba ng kakanin? Opo, tama, siya nga po. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ay, oo, sa Kakahuyan. Kaso, hindi kami pumupunta dun eh. Balita namin ay nananahan daw dun ang isang aswang. Nako, mahirap niya. Baka matsyempuhan tayo ng mga aswang dun. Talaga ba? Nakakatakot naman yata yun. Aba, oo nga. Kaya kung ako sa'yo, hintayin mo na lang na bumaba dito sa lugar natin si Alona. Delikado naman kasi kapag pinagpilitan mo siyang puntahan sa bahay niya. Marami nang namatay doon. Tumango si Ben na kunwari ay natatakot din siya. Ngunit sa totoo lang ay mas lalo siyang nanabik na makita si Alona para singilin ang babae sa lahat ng kasamaang kanyang ipinakita. Sige po, Ale. Maraming salamat po sa impormasyon. Malaking tulong po ito sa akin. Walang anuman, Iho. Sige, mag-iingat ka.
Hindi niya alam na napansin na pala siya ng anak na dalaga ng Ali. Ito ang dahilan kung bakit sumunod sa kanya ang babae. Nagulat na lang siya nang nakangiti na kinalabit siya ng babae sa kanyang likod. Binibini, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Narinig kita na kinakausap si Mama. Naisip ko lang na sundan ka. Pero hindi mo ba alam na delikado yung ginagawa mo? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Pero bakit kailangan na sundan mo ko? Hindi mo ba alam kung anong ginagawa mo? Huwag mong aksayin ang oras mo sa paghahanap ng paraan para masundan ako. Mapapahamak ka lang, miss. Sana maintindihan mo. Alam kong aswang ang Alona na sinasabi mo. Hindi ko siya mapapalampas sa ginawa niyang pagpatay sa aking mga kaibigan. Minsan na siyang pumatay ng mga tao dito sa aming lugar. Ano ba ang ginawa niya? Inabangan niya kami ng aking mga kaibigan nang pauwi na kami galing sa simbahan. Pinatay nila isa-isa ang aking mga kasamahan. Naabutan sila ni Papa kaya kinalaban sila, kaso lang minalas ang Papa ko dahil pinatay din siya ng mga aswang. Hindi ko kayang pakinggan na may binibiktima pa siyang iba. Kailangan kong ipagiganti si Papa. Desidido ka na ba sa gagawin mo? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako matatakot. Alam ko na ang lahat ng nangyayaring ito ay may dahilan. Kailangan ko lang maging matapang. Nasapo ni Ben ang kanyang ulo. Ilang beses niyang sinubukang pakiusapan ang babae na umuwi na, pero tumanggi ito at sinabing alam niya kung saan eksaktong nakatira si Alona. Dahil walang magawa, pumayag na lamang si Ben. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magiging sakit ng ulo sa'yo eh. Naku miss, kapag nalaman ng nanay mo na umalis ka, siguradong ako ang mapapagalitan. Hindi ka naman mapapagalitan kung hindi ka magsusumbong. Sige na nga, magpatuloy na tayo. Pakiusap lang miss ha. Wag na wag kang hihiwalay sa akin. Nasa isang masukal na kagubatan nakatira si Alona. Base sa impormasyong nakalap niya mula sa ali na kanyang nakausap, isang lumang kamalig naroon ang aswang dahil naririnig ang kanilang angilan sa tuwing nagbabago sila ng anyo kapag sumasapit na ang kabilugan ng buwan. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ang tahanan nito. Para sa kanya, walang imposible kapag ang hangarin mo ay nais mong matupad. Isa pa, nag-iisa lang naman ang kamalig sa kagubatang yon. Tahimik at mukhang walang katao-tao. Tumalilis siya patakbo nang pumasok sa loob ng bahay. Kung nasaan man ang aswang na si Alona, ay tanging ang babae lamang ang nakakaalam. Sa tingin mo, nasaan kaya si Alona? Madalas ko siyang napapansin na nagpupunta sa batis. Alam kong aswang si Alona at nasaksihan ko ang pagbabago niya ng anyo. Sinubukan ko siyang isumbong kay Mama noon, pero ayaw nitong maniwala. Itigil ko na raw ang paninira ko sa iba. Hindi mo man lang ba sinubukang kuhanan ng video si Alona para naman may ebidensya ka sa mga kagagawan nito? Sinubukan ko, kaso lang nagalit si Mama. Lumalaki na raw akong tsismosa. Ang dami niyo palang isyu sa buhay. Nakakapagod ang ganyan. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi ba? Ayoko na magkwento kay Mama. Kaya mabuti pa, pasukin na natin ang kamalig. Sa bungad pa lang ay masangsang na ang amoy na kanyang nalalanghap. Tila ba naturalesa na sa bahay na yon ang nasabing amoy. Hindi na siya nagsalita at dahang-dahang gumapang papunta sa kusina. Kasunod niyang pumasok si Jenny. Napatda sila nang makita ang bangkay ng isang lalaki na nangangalahati na sa mesa. Bakas pa din ang mga tadtad at hiwa nito sa katawan, pati na sa balikat. Maging ang laslas sa liig na labis niyang ikinagulat. Likas nga naman talagang walang awa ang babae na aswang na ito. Base sa pagkakahiwa ay mukhang hinahalo pa yata sa tinitinda nitong kakanin. Napakawalang ya naman talaga ng nilalang na ito. Mas kawawa yung batang babaeng kinatay niya, tapos sinalo sa lumpia. Yak! Kadiri naman! Pero yun ang totoo. Kumalabog ang pinto at bumalya pabukas. Iniluwa mula doon ang hinahanap nilang aswang sa kasininghot ang paligid. Nanlaki ang mga mata nito at makailang beses pa ulit na suminghot. Sa tingin mo, anong gagawin niya? Malamang hinahanap niya tayo. Bigla yata akong kinabahan na. Paano kapag nahanap niya tayo? Huwag kang mag-alala.
Nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Salamat ha. Pasensya na din kung natakot ako. Ito kasi ang unang beses na pumasok ako sa lungga ng mga aswang. Basta, huwag ka lang maingay at ako ang bahala sa'yo. Nakita nila mismong dalawa kung paano nagbago ng anyo si Alona mula sa normal na babae hanggang sa maging isang nakakatakot na nilalang. Naging mabalasik ang mukha nito at nagkaroon ng nakakatakot na pangil. Humaba ang buhok at naging buhaghag na animoy kaya na siyang ilipad dahil sa pagkakagulo nito. Ang kanyang mga kamay ay tinubuan ng mahahabang kuko. Lumawit din ang napakahabang dila nito na kayang pumulupot kahit 1 metro pa ang layo ng kanyang bibiktimahin. May naaamoy akong tao. Naku po, mukhang naamoy na tayo. Huwag kang matakot, nandito ako. Mukhang darating sa puntong kailangan na nating makipaglaban. Sinong lapastangan ang pumasok sa bahay ko? Sino? Halos mabaliw ang aswang sa paghahanap ng kanyang naaamoy na tao. Gusto niyang makuha ang lapastangan na alam niyang pumasok sa bahay niya. Sa kabilang banda, inihanda na ni Ben ang kanyang sarili. Hindi ako magpapahuli sa'yo! Papatayin kita, Alona! Aba, may bisita ako. Tama na ang ginagawa mong pag-aasik ng lagim sa lugar na ito. Hindi na ako makakapayag na may kunin ka pang buhay. Hayop man o tao. At sino ka para diktahan ako? Ako si Ben, isang taga-supil ng mga pasaway na aswang kagaya mo. Bigla siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan kaya nakita na siya ng aswang. Ngising aso ito nang makita siya. Naglalaway na animoy takam na takam sa kanyang dugo at laman. Aba, at nasa loob ng bahay pala ang aking magiging biktima. Nakakatuwa, hindi na kita kailangan puntahan pa sa inyong tahanan. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak, hayop ka. Mamamatay ka at ikaw ang lalamunin ng lupa. Ang taas naman ng kumpiyansa mo sa iyong sarili. Oo, dahil alam kong nasa panig ako ng kabutihan. Samantalang ikaw, Diyos na ang bahala kung saan niya itatapon ang bangkay mo pagkatapos. Hayop ka! Ang lakas naman ang loob mo! Tama na ang satsat! Maglaban na tayo! Hindi na napigilan ng aswang na maglaway ng matindi dahil sa pagkatakam. Sa unang pagkakataon, kinilabutan si Ben. Nasaksihan niya kung gaano kabangis ang aswang na kinakalaban niya. Hindi na siya nakapagsalita pa nang basta na lang siyang daluhungin ng babae. Ayaw niyang masaktan kaya pinagsikapan niyang mas ipagtanggol pa ang sarili. Habang nakikipagtagisan siya ng lakas sa aswang ay napatig niya ang isang palakol sa may paanan. Mabilis niya itong dinampot at inihanda ang sarili nang makitang ngumanga na si Alona at inilabas ang nangingitim nitong ngipin na may napakahabang dila. Kitang-kita niya ang mga pangil nitong malapit nang lumagpas sa labi, kaya naman napaatras siya. Kung siniswerte nga naman ako, chap-chap ka ngayon sa aking hayop ka! Kaya kitang iwasan! Habang paulit-ulit na hinahampas ni Ben ang palakol, ay panay naman ang iwas ni Alona. Kung saan-saan tuloy tumatama ang palakol, kaya napakaraming bagay ang natatamaan. Hindi na ako papayag na meron ka pang inosenteng mabibiktima. Ben, hayaan mo akong tulungan kita sa hayop na aswang na yan. Ano? At nagdala ka pa talaga ng kasama? Ikaw ang pumatay sa mga kasamahan ko sa simbahan. Ikaw din ang pumatay sa papa ko at sa mga alaga naming kabayo. Hayop ka! Hindi kita papayagang makatakas! Tumawa ng malakas ang aswang at nilundagan si Ben. Maraas na nagpumiglas ang binata at hinampas ang aswang sa ulo. Umangil naman si Alona na hindi nagustuhan ang ginawa niya. Saglit itong nawala sa katinuan kaya sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Patakbong sinugod niya si Alona sabay labas sa medalyong namana niya sa kanyang ama. Sa isang iglap, naging malakas ang pakiramdam niya. Hampas dito, tadyak doon. Sipa at magkakasunod na saksak ang kanyang naibigay rito. Kaya kapansin-pansin na naging mahina ang nilalang. Umangil ito nang makitang duguan na ang sarili matapos niyang tagain.
Hindi mo ko dapat tinaga. Mabubuhay pa ako ng matagal. Pasensya na, pero hanggat hindi kayo lumalaya sa lugar na ito, ay paulit-ulit tayong maglalaban hanggang sa magawa mo ng sumuko at ipangakong hindi ka naman bibiktima pa ng inosenteng tao. Ano ba ang alam mo sa mga ginagawa ko? Ang gulo ka lang sa misyon kong magpalakas. Para sa niyang pagpapalakas mo kung masyado ka ng salbahe? Patayin mo na ang sarili mo kung ayaw mong katayin kita, kagaya ng ginawa mong pagkatay sa mga kakilala ko. Hindi nagustuhan ni Alona ang sinabi ng binata. Gigil na gigil niyang sinugod si Ben. Hindi naman nagpatinag ang binata. Napatuwid ng tayo si Ben nang marinig niya ang matinis na palahaw ni Alona. Mga huni na alam niyang nagbabadya ng galit ng isang aswang. Bago pa siya makaatake muli, lumabas ng kamalig si Alona at nagtago na sa kakahuyan ang aswang. Naging alerto naman si Ben at mas naging malikot ang mga mata sa bawat sulok ng kadiliman. Napilitan siyang tumayo, saka inilabas na ang may kahabaang buntot pagi na pangontra nila laban sa aswang. Anong gagawin mo dyan, Ben? Kailangan kong hanapin ang aswang, Jenny. Hindi na ako papayag na may mabiktima pa siya. Marami na nagluluksa sa baryo namin dahil sa kahayupan ng aswang na yun. Hindi naman ako papayag na gawin niya ang lahat para saktan ako. Napakatapang mo, Ben. Humahanga ako sa'yo. Maraming salamat. Pero kailangan mo na munang magtago. Hahanapin ko ang aswang at tatapusin ang kasamaan niya. Napatalon siya sa gulat nang may biglang lumundag na nilalang sa kanilang harapan. Isang babaeng may mahubog na katawan, ngunit nakakatakot na muka. Nakangisi ito at bakas ang pagkasuklam sa kanyang reaksyon. Si Alona! Igaganti ko ang ginawa mo sa kapatid ko. Nahihibang ka ba? Sino naman ang kapatid mo? Ang bilis mong makalimot ha. May pinatay ka sa kakahuyan ng isang araw. Siya ang kapatid ko. Ah, yung mayabang na aswang na walang ibang ginawa kundi ang manloko ng tao? Tama lang naman na patayin ko siya, hindi ba? Hindi mo dapat pinatay ang kapatid ko. Ano ba ang dapat na ginagawa sa isang aswang? Hindi ba kailangan patayin dahil nakakaperwisyo na siya ng ibang tao? Hayop ka! Sino ba mukhang mas hayop sa ating dalawa? Tignan mo ang itsura mo sa salamin. Hindi kita mapapatawad, lalaki. Eh di wag, papatayin din naman kita mamaya eh. Iwinasiwas ulit ni Ben ang kanyang hawak na palakol. Nawawasak ang lahat ng bagay na matamaan nito. Naging bayolente naman si Alona nang makita nito ang kanyang ginawa. Ang kaso lang, nang sumugod ang aswang sa kanyang kinaroroonan, ay mabilis niyang nasangga ang matalas nitong mga kuko, kaya naman nagulat na lamang si Alona. Hindi siya tinatablan, ni walang sugat ang kanyang braso at iba pang parte ng kanyang katawan. Anong klaseng maligno ka? Isa lang akong taong tahimik na nakatira sa aming bayan. Nagkamali ako nang hinamong kita at akala ko'y isang kasalanan ang nagawa ko. Pero nang masiguro kong may kinalaman ka sa mga kahayupang nangyari dito sa aming lugar, ay ginusto na talaga kitang patayin. Hindi ako makakapayag na gawin mo ang lahat para lang matalo ko. Isang suntok ang pinakawalan niya na ikinatulig ng buong pagkatao ni Alona. Tumilapon siya sa ere dahil sa lakas ng impact, ngunit hindi pa kontento si Ben at mas lalo pa siyang sinaktan. Ang kanyang katawan ay saglitang bumalya sa malaking punong kahoy, kaya gano'n na lang ang pag-igit niya. Hindi ko mapapayagang ikaw ang maging matagumpay at kilalanin sa buong baryo. Kapag nabuhay ako, ay pagpapatuloy ko ang nasimulan na namin ng aking kapatid. Ah, talaga ba? Pwes, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Muling sinugod ng binata ang aswang. 3 sunod-sunod na suntok na may halong sipa ang kanyang iginawad sa aswang. Dito na napasigaw si Alona. Inatake siya ni Ben, kasabay ang pagliwanag ng kanyang suot na medalyon. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa pagnanais na matalo ang aswang. Ilang atake pa ang kanyang ginawa hanggang sa tuluyan niya ng masaktan ang aswang. Naghihingalo ito at sinusubukan pang magmakaawa sa kanya, ngunit hindi na pumayag si Ben. Gamit ang kapangyarihan ng medalyon, pinatay niya ang aswang at hindi na hinayaan pa na mabuhay pang muli. Dito na naging maayos ang lahat.
Tumahimik ang paligid sa pagkawala ng aswang. Nagpapasalamat na din si Ben dahil natalo niya ito. Kapag nagkataon, marahil sila pa ang unang mapapahamak dahil balak na din talaga silang saktan at patayin ni Alona. Ang galing mo, Ben! Hindi ko akalaing magagawa mong talunin ng isang aswang! Hindi ko naman magagawa ang mga bagay na ito nang wala ang tulong mo. Maraming salamat din sa iyo, Jenny. Naku, wala yun. Kaya sa susunod na may kalabanin ka na namang aswang, asahan mong narito lang ako at nakaalalay sa'yo. Hindi ako papayag na abusuhin ng mga aswang ang kanilang kakayahan dahil wala naman silang karapatang pumatay ng tao. Labis-labis ang pasasalamat ko sa iyo, Ben. Binigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Alam ko kung nasan man siya ngayon, ay masaya siya. Magagawa niya ng umiti dahil nagkaroon na ng hustisya ang kamatayan niya. Masaya din ako para sa iyo, Jenny. Alam kong maging ang tatay ko ay masaya na rin sa mga oras na ito. Hindi ako matahimik at sabik nang ipaalam sa aking inay ang tagumpay nating ito, Jenny. Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Halika na, umuwi na tayo sa kanya-kanya nating mga bahay. Nang bumalik si Ben sa kanyang bayan, nagbunyi ang lahat sa pangunguna ng kanyang nanay Remedios. Tinuring siyang isang bayani. Mula noon, kinatatakutan na ng mga aswang ang kanilang lugar. Wala nang sino man ang nagtatangkang lumapit sa kanila para makapanakit o maski sa mga alaga nilang hayop. Pinagmamalaki kita, anak. Hindi ko akalaing magagawa mo lagpasan ng mga pagsubok. Isa ka ngang tunay na taga-supil. Nagmana ka nga sa iyong ama. Marami po akong natutunan, inay. Kaya alam kong hindi ko na magagawa pang itakwil ang kapalaran na naghihintay sa akin. Ang maging isang taga-supil. Pigilan ang mga aswang sa masasama nilang balak laban sa akin at sa ating mga kababayan. Aba, pinatay mo ang aswang. Kaya alam kong hindi na sila mag-aasik pa ng lagim dito sa ating lugar. Alam ko, anak, kung nasaan man ang tatay mo ngayon, masaya siya sa pinili mong landas. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong may magagawa ako para tumulong sa iba, Nay. Gagawin ko po ang lahat. Maibalik lang ang katiwasayan sa ating lugar. Tunay itong pinangako ni Ben sapagkat mula noon, wala nang nanggugulo sa kanilang lugar. Wala nang aswang na nagpupunta pa sa mga pastulan para mambiktima ng mga hayop. At sa tuwing may nangangailangan ng tulong, nakakaresponde kagad si Ben dahil nagliliwanag ang kanyang suot na medalyon na kung tawagin ay Infinito de Diyos. Bata pa lamang si Ben ay naniniwala na talaga siya